Sa usapin pa rin po ng Philippine National Police, ito hong umano'y 200 million pesos na ransom money sa Anson Ke kidnapping slay case, tukoy na kung saan po'y pinadala. May mga development po dyan si Bombo Bea Peniza. Kinumpirma ng Philippine National Police na natukoy na ng kanilang hanay kung saan napunta ang ransom money sa naging kidnapping slay incident sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke at sa driver nito na si Armani Pabilio. Sa isang pulong balitaan na ginanap sa multipurpose center ng kampo, isinawalat mismo ni Police Regional Office 3 Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na nalaman na kung saan napunta ang mga junket operators ang naturang ransom. Bago nito ay binigyang diin din ni Fajardo na ang kidnapping case na ito ay hindi kagaya ng mga tipikal na pagdukot at paghingi ng ransom para sa palit ulo. Anya, natukoy ang mga junket operators na ito sa ilalim ng mga pangalan na Nine Dynasty Group at isang White Horse Club na pawang mga may kinalaman sa mga operasyon ng karamihan sa mga kasino sa loob ng bansa. Isa sa mga may-ari ng mga junket operator ang natukoy bilang si Mark Ong o mas kilala bilang si Lido Wanwang na siyang may-ari ng Nine Dynasty Group kung saan napag-alaman na walang mga lisensya at hindi rehistrado ang naturang kumpanya sa Bangko Sentral ng Pilipinas at maging sa Anti-Money Laundering Council. Matatandaan naman na si Wang ay ang Chinese national na pinayagan ng Kongreso na sumailalim sa naturalization kung saan si Senator Riza Hontiveros lamang ang nasa oposisyon sa botong 19-1. Ang desisyong ito ng Kongreso ay hindi sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agad na binito nitong Abril 11 ng taong kasalukuyan ang naturalization ng naturang Chinese national dahil sa posibleng mga banta nito sa national security ng bansa. Magmula sa mga junket operators na ito ay idinaan ang pera sa iba't ibang account at iba't ibang klase ng transaksyon kung saan natukoy na rin ang mga personalidad na humahawak ng mga naturang account. Kaugnay nga, pakinggan natin si Police Brigadier General Jean Fajardo. Nandito po ngayon, nakikita po natin na ang ransom money po na binayaran mula po March 31 to April 8 po to 2025 ay dumaan po sa dalawa pong junket operator po, which is Nine Dynasty Group at yung White Horse Club na nag-ooperate po sa mga majority po ng casinos dito po sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi po ng Visayas. Idinaan po dito po sa mga accounts po na ito. Kung mapapansin nyo po, ang mga date of transaction po, March 31, dito po sa pangalawang account po, ay multiple po ang naging transaction po. April 2, 3, and 4, pumasok po siya sa account JD 9199 at na-identify po natin na ang account owner po niyan is si Deng Zhengji. Ito rin po ay pinasukan din po na account sa pangalan po ni Lin Ning. Pinasukan din po ito mula po kay White Horse, pinasok po sa account po ni Lu Gui bago po niya ito itinransfer using the Nine Dynasty at ipinasa po pinasa rin po sa kanyang account, sariling account, bago niya po ito ipinasa sa iba at eventually, ito pong mga accounts, e-wallets po na ito ay ipinasa po sa crypto wallets. Ma'am, nandito. Samantala, paliwanag naman ni PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director, Police Brigadier General Bernard Yang, maraming pinuntahan ang ransom money na siyang inilipat sa mga junket operators papunta sa mga digital wallet at iba pang mga transaksyon. Kaya sa kasalukuyan ay hindi pa maberipika kung ilang mga digital wallets ang nakatanggap ng pera mula sa naturang ransom money. Habang nauna na dito ay dalawang lokal na kumpanya ang natukoy na virtual assets provider ang siyang napadalhan ng pera na hindi muna isinapubliko ng pulisya habang isa namang kumpanya mula sa ibang bansa. Hindi rin muna isinapubliko ang siyang napadalhan ng isang preservation order kung saan nakasagot na sa kanilang order ang isa sa mga kumpanya at kasalukuyan ang naka-freeze ang halos $79,000 mula sa isa sa mga nakatanggap ng pera mula sa mga accounts na ito. Kaugnayan, pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Bernard Yang. Locally, sa virtual asset service provider, meron po tayong dalawang company na napadala. Hindi na po namin i-mention yung pangalan. Pero provide na rin po sila ng details for the KYC or the Know Your Customer information na ibigay na rin po sa amin. At doon po sa labas ng bansa,
ay nakapagpadala na rin po tayo ng isang preservation order. At yung isa po ay nakapag-reply na sa atin. Merong certain amount that was already frozen by that company. Marami po ma'am, wala po akong exact number, but kung makikita natin sa graph po, napakarami pong pinuntahan yung pera. Sa ngayon, Bombo Genesis at Bombo Jai, hindi mo na kinukumpirma ng Philippine National Police kung ang kabuuang bilang ba ng naturang ransom money ay nananatili sa kabuuang bilang na 200 million pesos dahil sa naging paglutang ng mga transaksyon at mga digital wallets na ito ay patuloy itong sumasailalim sa investigasyon kung ito nga ba ang pinal na mga halaga sa naging ransom money na siyang dineposito ng anak ng biktima na si Alvin Ke. Bombo Genesis, Bombo Jai. Okay, sige. As per PNP or Philippine National Police report, Bombo Bea, wala nang ibang na tutukoy na posibleng sangkot pa dito. Tanging yung tatlo na lang na unang ipresenta noon. Base doon sa naging money trail na sinusundan sa kasalukuyan ng Philippine National Police ay may mga tinitignan pang individual, ngunit ito ang batay sa mga ulat at batay na rin sa impormasyon na siniwalat ng Philippine National Police ang nakikita nilang mastermind sa naging kidnapping slay case na ito ni Anson Ke at ng driver nito na si Armani Pabilio ay si David Tan Liao at si Kelly Tan Lim na kasalukuyang mayroon ng 10 milyong pabuya kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan nito ni Kelly Tan Lim, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Bea. Live mula dito sa Quezon City, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!